ito yung mga group ko. Hi. Ngayon guys, malapit na tayo sa bahay ni Rizal. Na-curious din ba kayo kung ano na itsura ng bahay na ngayon? So let's go! Pumasok na tayo! Ang bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna. Kilala ito bilang Bahay ni Rizal o Rizal Shrine. Dito ay sinilang ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Itinayo noong Hunyo 19, 1861. Ito ay isang kwadratong bahay na bato nagpapaalala sa tahanan ng mga Pilipino noong pananakop ng Espanyol. Ang bahay ay nasunog noong 1896, ngunit muling itinayo bilang museo noong 1950. Kung makikita niyo po, ganito yung tunay na itsura ng bahay ni Rizal. Pero ngayon, siyempre, sa katagalan ng panahon, hindi na kayang ipreserba yung ganitong kulay. So, pininturahan nila ng green. So ngayon, papasok tayo ngayon sa Gallery 1 ng bahay ni Rizal. Sa parting to, makikita or malalaman natin kung sino yung mga kamag-anak ni Rizal. So, tingnan natin. Sa gallery tour, sa kapaligiran, makikita niyo po ang gamit ni Rizal and at ang lumang kimono ng pagmamayari ni Rizal. So, sobrang uncanny ng feeling kasi itong hagdan na to, itong these very stairs, tama ba? Basta, itong hagdan na to is once nilakaran ni Rizal, dito siya tumakbo-takbo, siguro minsan nahulog pa siya dito. Pero ito ay more than 100 years old na. Ito ang pangalawang palapag ng bahay ng Rizal. So, tara na. So, kung makikita naman natin, ito yung girls' bedroom ng mga Rizal. Bawal pumasok, pero makikita mo kung gaano talaga sila kayaman kasi base sa mga kagamitan is kitang-kita mo nila. na talagang mamahalin. Kumbaga nung unang panahon, napakamamahalin niya. Kaya masasabi mo na talagang may kaya sila. Kami ngayon sa kwarto ng kapatid ni Rizal na si Pasiano. Gaya ng kwarto ng mga pambabae, makikita mo na napakaganda at halatang mamahalin ng mga kagamitan dito. Hindi ko lang talaga alam kung ito ba ang totoo, ang original, or feeling ko napalitan na. Pero Ngayon, nandito naman tayo sa sa kwarto ng magulang ni Rizal. Nakikita naman natin na napakaganda at napakaayos nito. At narito naman po tayo sa formal na dining room. Ang opisyal na dining room sa bahay ni Rizal ay isang formal na espasyo kung saan nagaganap ang opisyal na okasyon para sa mga bisita. May mahalagang kagamitan at disenyo na nagpapakita ng yaman at kultura sa panahon ni Rizal. Ito naman, kung makikita natin, ito yung palikuran ng mga Rizal. Tara, napakaluma talaga naman. noon ay puro kalesa ang maririnig mo dito sa bahay ni Rizal at dito sa kanyang hometown. Ngayon ay puro jeep, puro sasakyan at puro tunog ng mga turista. Hi guys! So ngayon nandito kami para maghanap ng pwede naming kainan dahil gutom na kami. Kanina pa kami palakad-lakad and kailangan na namin kumain. So ngayon hanap na tayo ng pwede nating kainan na sakto sa weather natin. Kaya dito tayo sa MJC Bistro dahil meron silang unlimited rice and soup. Ngayon ay makikita natin ang paggamit sa pandamang panlasa dahil inyong mapapanood ang pagtikim sa pagkaing Calamba. Inyong masusubaybayan kung paano nila inihanda ang aming pagkain.
ngayon ay aming tinikman ang mga ito at tunay ngang masarap. Tiyak na babalik-balikan ito ng mga dadayo. Nandito po kami sa St. John Baptist Parish Church. Kilala ito bilang pinakamatandang Roman Catholic Church dito sa Calamba. Katapat lang po nito ang bahay ni Rizal at dito bininyagan si Jose Rizal. So noong pangalawang or ikalawang pandaigdig pandaigdig, nasira ang simbahan na ito at inaayos o isinagawa uli pagkatapos ito masira. Okay ka na. Dahil nasira ito ng digmaan, hindi mo siya makikitang luma dahil pinayos ito ng pagtapos ng digmaan. Makikita naman mga ganyan. At pwede din dito magtirik ng kandila. Yo! So, kamusta na mga people? Pagkatapos ng trip natin sa Calamba, may natutunan ba kayo? So, ako syempre meron since halos buong buhay ko pupunta lang ako sa Bae at Los Baños. Pero, yung pinuntahan natin yung Calamba at parang nag-aaral talaga tayo, na-realize ko na sobrang lawak talaga ng mundo. Sobrang lawak talaga. Like, kahit sakop ng Laguna yung Bae, tapos Los Baños, tapos Calamba din. Iba't iba yung, yung kultura nila, storya, tapos yung mga ginagawa din. Yung. So, kayo naman guys, may natutunan ba kayo? Ang aking naging realisasyon sa aming naging lakbay sa Naysay ay noong nagtungo kami sa bahay ng ating pambansang bayanin na si Dr. Rizal. Napansin ko na marami nang nag-iba sa bahay na yun. Ngunit kahit ganun ang nangyari, mararamdaman mo pa rin ang presensya ng mga Rizal kasi nandun pa rin nakalagay ang mga gamit ng mga Rizal katulad ng mga damit, mga panulat, at higit sa lahat yung mga papeles ng mga Rizal. Kaya bilang Pilipino, dapat pa rin talaga nating pahalagahan ang mga bagay na iniwan sa atin ng ating mga bayani. Ang pagbisita namin sa tahanan ni Rizal ay isang espesyal na karanasan. Sa bawat sulok ng kanyang bahay ay mas lumalim ang pag-unawa ko sa kahalagahan ng kanyang papel sa ating kasaysayan. Nakakatuwa na isipin na sa maliit na espasyo ng kanyang tahanan ay nabuo ang mga idea na nagbukas ng daan para sa pag-unlad ng ating bansa. At ang pagbisita namin sa bahay ni Rizal ay nagbigay sa akin ng mas malalim at
mas malalim na pag-unawa sa kanyang buhay at nagbigay ng inspirasyon na ipagpatuloy ang pagmamahal natin sa bayan. Sa aming ginawang paglalakbay, nakita ko na hindi lahat ng maganda at makasaysayang lugar ay puro positibong bagay lamang. Marami pa rin negatibong bagay tungkol dito, kagaya na lamang ng bahay ni Rizal. Kahit maganda at maliwalas ang paligid nito ay mayroon pa rin lugar na mayroong hindi kahaya-haya o kanais-nais lang yan ay ang kanilang CR. Napagtanto noong kami ay naglalakbay ay kahit na anong tinuro sa inyo tungkol sa kasaysayan ng isang lugar, mas nakakamangha pa rin ito sa personal. Gaya na lamang ng bahay ni Rizal na andun pa rin yung mga artepakto noong kanyang kapanahunan. Aking napagtanto rin na kung gaano kahalaga ang paggamit ng 5 pandama sa ating paglalakbay sapagkat mas naaalala natin at naaaral natin ang lugar na pinuntahan. Bilang isang Kalambeño na bata pa lang ay nakakapunta na sa bayan ng Kalamba, hindi na bago para sa akin yung mga nakikita ko doon. Pero yung naging paglalakbay namin ngayon, napag-feel sa akin yun na parang ngayon na lang ulit ako nakapunta doon. Para kung binabalik sa nakaraan habang naglilibot sa bawat sulok ng lumang simbahan at bahay na aming napuntahan. Hindi may tatanggi ang ganda ng bahay ni Rizal. Pero hindi naman kasi ito prinserba dahil sa kagandahan nito. Ito ay prinserba dahil ito ay naging tahanan ng ating pangbansang bayani. And ramdam ko yun kasi habang nandun ako is ang weird ng feeling. Like, alam mo yung feeling na alam mo na tinirahan to ni Rizal dati. Tinirahan to ng pambansang bayanan natin like 100 years ago. And it gives you that feeling na hindi mo ma-explain. But it's a good feeling. Basta hindi mo siya ma-explain. Like, habang nandun ako, yun lang naisip ko. Habang nakakayat ako, naisip ko, wow, inakayatan to ni Rizal dati. And ang weird niya pero masarap siya sa pakiramdam na nakikita mo ang dati niyang tinirahan, ang nagsalba sa Pilipinas. Like, dito siya nakatira. So, para sa akin talagang napag-isip ko na talagang dapat pinipreserba ang mga ganitong mga historic places kagaya na lang nito. Sobrang na-enjoy ko ang panlalakbay namin sa Calamba, Laguna, lalo na nung makakita ka ng magagandang tanawin habang kami ay naglalakbay. Siyempre, napagod din kami kasi naglakad-lakad pa kami dito at sumakay kami ng jeep at nag-traffic pa kami. Pero ayos lang kasi solid naman yung pagpunta namin doon. At yung simoy ng hangin na naramdaman namin nung time na nasa simbahan kami, kahit nililipad na yung payong namin, ayos lang. Hindi ko alam kung ganun talaga kasi nung nandun kami mahangin talaga. Pero ayun, tapos na-amaze ako dun sa bahay ni Rizal kasi yung mga gamit na nakita ko dun, syempre maluma na yun, na-preserve pa rin nila. Tapos yun, na-amaze ako dun. At guys, natuwa ako sa panlalakbay namin dahil kasama ko yung mga kaibigan ko at maganda siguro pumunta dito kung kasama mo yung buong pamilya at mga kaibigan mo. At kung feeling mo, stress ka, try mo manlakbay sa Calamba, Laguna. Alam ko mawawala yung stress mo dahil matutuwa ka at maaami sa mga tanawin na makikita mo dito at matutuklasan. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara at panlakbay ka na din sa Calamba, Laguna.